Magandang araw mga katokers, mga katokis, mga katoshis. Welcome na lang po sa ating panibagong vlog dito sa Talking Toshi TV. Yes! Alright, pag-usapan natin itong si Chito Victolero. Naku po, ito na naman tayo. Issue na ngayon yan dati nung pang Commissioner's Cup. At ito na naman, lumulutang na naman itong pangalan ni Coach Chito Victolero. Pagkatapos nitong performance niya dito sa 2024 Philippine Cup PBA, ano? Okay. Marami nagtatanong. Okay? Same question. Oras na ba para palitan si Coach Chito Victolero? Ayan. Okay, ano? So, ganito yan mga kababayan, mga ka-PBA. Ang nangyari kasi dyan, no? Binigyan pa ng isa pang pagkakataon nitong si Coach Chito dito sa Philippine Cup na mapa-champion sana itong Magnolia Hotshots. Okay? So, bigyan pa namin kayo ng isang chance. Yan ang mga usap-usapan, ano? Sa mundo ng basketball. At pagka hindi ka namin o hindi namin nakitaan ng improvement or hindi mo napa-champion ang Magnolia Hotshots, chuchugihin ka na namin. Okay, papalitan ka na namin. Yan yung mga usap-usapan dyan. Ano? Yan ang malakas na alingas-ngas nun sa sa PBA nung Commissioner's Cup pa lang, after the Commissioner's Cup na natalo sila sa San Miguel, ano? Kasi nga naman, ang ganda ng performance mo sa eliminations, pagdating sa finals, doon ka babagsak, no? Nag-i-expect syempre yung management, no? Ng Pure Foods management na mataas ang performance mo sa elimination, dapat maganda rin ang performance mo sa finals, ano? O, kaya yan na expectation, hindi they came short. Okay? So, binigyan ulit ng isa pang chance. So, ngayon, Commissioner's Cup. Okay? Kaya lang hindi na naman champion. Hanggang quarterfinals lang. Okay? At ang tumalo pa, kapwa pa nila sister team pa nila. Barangay Ginebra. Okay? Kaya lumulutang na naman itong tanong na ito. Kailangan na bang alisin at palitan itong si Coach Chito Victolero? Mayroong mga bali-balita, mga kababayan, mga ka-PBA. Baka, di umano, palitan na siya ni Coach Johnny Abarrientos. Yan, mga kababayan, no? Well, kukumpirmahin pa natin, hihintayin pa natin ang mga mga announcement nila kung itong si Coach Chito Victolero ay bibigyan pa nga ba ng pagkakataon, no? Para mapa-champion muli ang Magnolia Chicken Templados Hotshots. Okay? Hindi na nga ulit napa-champion ng current coach ng Magnolia, itong Magnolia team, ano? 6 years ago pa, no? Yung huling championship nila. Okay? At hindi na ulit na ipa-champion. Papasok niya sa playoffs pero hindi na siya umaabot sa tagumpay, no? Ng pagiging champion, ano? Alright. At ang tanong na iba, saan na nga ba patungo itong team ng Magnolia? Okay? Yan ang tanong ng karamihan. Okay? Kung titingnan natin mga kababayan, ka-PBA, yung mga players, yung buong team, yung core ng team. Okay? Medyo hindi na maganda o hindi na masasabi nating medyo hindi na maganda yung longevity na tinatawag nila. Habang tumatagal kasi, syempre, hindi natin maiwasan. Tumatanda ang tao. Okay? At alam niyo naman, pag-aatleta, habang tumatanda, no? Nagdi-diminish ang kanyang strength, ang kanyang power, no? Hanggang sa, syempre, mabawasan na yung kanyang ability makipag-compete, no? Syempre, mabawasan yung kanyang capability and ability na makipag-compete sa iba.
Okay? Mas merong uusbong na bago na mas malakas sa kanya. Okay? And eventually, pag sumabak yung medyo may edad na sa competition, chances are matalo siya. So, ganyan talaga sa sports, ano? Ang puhunan mo talaga yung strength mo, lakas mo, tsaka power mo. Ngayon dito, pagdating sa Magnolia, no? Nagtataka ang marami, medyo nag-decline ang performance sila. Okay? And that is reflected do sa mga statistics na lumalabas, ano? Kasi way back to 2018 si Coach Chito Viclolero ng Governors Cup, no? Was named Coach of the Year. Okay? Because of his choking defense. Ang ganda ng depensa ng no? Hinahangaan ng depensa ng Magnolia dati. Talagang hindi nakakalusot ang ibang teams, no? Pagdating sa depensang ine-employ ng Magnolia Hotshots, headed by or coached by Coach Chito Viclolero. In fact, nanalo nga siya ng Coach of the Year during that time, ano? At itong mismo si Tab Baldwin hanga dito sa depensa, no? Defense strategy na ine-employ o ini-implement ni Coach Chito Viclolero. Pero during the past years, nagde-decline, bumababa yung performance or yung effectivity and efficiency noong depensa. Parang nawawala na yung depensa or yung choking defense ng Magnolia, parang wala na, nakakalusot na ibang teams, ano? Ang isa sa mga dahilan na tinitingnan ng mga experts diyan is because nabanggit ko na kanina, aging na yung mga players ng Magnolia. Okay? Medyo tumatanda na, no? Okay. Tingnan natin yung mga statistics na nagpe-fade away na. No, o yung nagde-decline. Kasi nakabata yan sa statistics, ano? Okay, numbers don't lie, ika nga nila, no? Okay, Philippine Cup, ito, yung latest na conference na katatapos lang. Ang points allowed ng Magnolia, 89.8, third in the league. Okay? During this conference lang, yung Philippine Cup na katatapos lang. So they are number 3 points allowed. Okay? So points allowed, ibig sabihin number 3 sila. Ibig sabihin, kung number 3 ka sa points allowed, parang permissive ka, napa-scorein mo yung kalaban ng 89 or almost 90 points, number 3 ka, pang third ka, medyo maluwag ang depensa mo, no? Field goal percentage allowed, okay? 42.9%, number 3 ulit sila. Okay? So medyo mataas-taas, 43%, lagay na natin, ano? Assist allowed, 20.6, number 5. Okay? Ibig sabihin, hindi mo napipigilan yung pag-ikot ng bola ng kalaban mo, no? So 20.6 ang assist na inaalaw mo. Free throws allowed, 26, number 8. Okay, ang dami puntos ito, 26, ano? 3-point percentage, okay? Allowed ulit. Kasi depensa pinag-uusapan dito. 35.9 or 36% na natin, round off na natin, 36%. You are dead last. Okay? Wait. Correction. Okay, balik tayo sa field goal percentage. Ano? Field goal percentage, 42.9. Sa kanila pala ito. Okay? 42.9 or 43% sa kanila. Number 3 sila. Okay? And then sa 3-point percentage, 36% lang sila. Last pa sila, huling-huli. So, makikita mo dito yung pagbagsak ng kanilang mga percentages. Okay? Now, yung points allowed, assist allowed, saka free throw allowed, no? May kinalaman yan sa depensa. So, kailangan, mahigpit ka sa depensa para mapigilan mo yung
kalaban mo, no? Regarding the statistics that were mentioned, ano? So, ano reason bakit ganito ang mga numbers na lumilitaw? Okay? Aging players daw, tumatanda na ang mga players ng Magnolia. O, tingnan nyo naman, ito yung mga, si Baroka, si Mark Baroka, 38 anyos na, 38. You have Calvin Agueva with, hindi with, 36 years old. Si Paul Lee, 35 years old. Si Ian Sangalang, 32 years old. Si Gio Halalon, 31 years old. At karamihan itong 1, 2, 3, 4, itong 5 na to, which is, siguro masasabi natin ito na yung core team ng Magnolia, all heavy minutes. Well, si Abueva coming off the bench yan, ano? Pero ginagamit din niya ni Coach Chito Victorero. Minsan mahaba rin ang minutes ang inilalaan sa kanya, no? Okay, so masasabi natin all of these players, these 5 players, no, give their they are used, ano, sa laro na meron silang heavy minutes or mabibigat na o mahahaba ang oras na inilalagay nila sa loob ng court, no? O ginagamit sila sa mahabang sa oras, yung playing time nila mahaba, ano? Mga 30 plus minutes, ano? So medyo pag ganyan kasi, pagka medyo matanda na tapos gagamitin mo pang mahabang minutes, yung mileage mo kumbaga sa sasakyan, medyo nababawasan, ano? Yung performance mo medyo. Although we're not saying, ano, kasi si Baroka at saka si Ian, okay pa, medyo maganda pa performance. Ito na naman ang performance si Baroka. Okay? And i-include na rin natin si Rafi Ribis. Ewan ko, may 40 mahigit na siya, no? Okay, pero pinaglalaro pa rin naman. Pero tingnan nyo yung efficiency tsaka effectivity niya sa court. Okay pa rin naman, pero hindi na siya ganun ang threat sa kanya, no? Hindi na siya ganun hindi na siya threat masyado sa ibang team. Okay? Parang nagiging role player lang siya doon sa loob ng court, ano? Okay? So, hindi natin sinasabing ineffective to mga players dahil matanda na, or pwede pa naman, kaya lang sinasabi natin, hindi natin maiiwasan na pag dumating yung medyo may edad na ang isang athlete, ang isang player, nababawasan, no? Aminin natin at hindi, nababawasan ng performance niya, yung kanyang ability and capability to compete, no? Kaya nga may nagre-retire, di ba? May nagre-retire na mga players, ano? Kaya yan, ano? So, tingnan nyo ang performance ni Paulie, 28% sa 3-point percentage niya, no? So, mababa, ano? Si Abueva, nag-average lang ng 7 points per game. Okay? Si Gio Halalo, ng field goal percentage siya, 37.3 lang. Ano? Although si Halalo, siya yung pinakabata doon sa nabanggit natin sa 5, pwede pa siguro yan. Okay? Right? Pwede pa siguro yan dahil ultimo si Baroka at si Sanggal lang, pwede pa no? Ganda pa performance, naka 30 puntos pa, no? Alright. So, anong solusyon dito? Pwedeng solusyon dito, mga kababayan. Okay? Palitan ba ang coach? Pwede. No? Baka magawa ng paraan nung papalit na kahit medyo matanda na yung mga players mo, magawa mo ng paraan na ma-manage yung playing time nila. Haluan mo ng kuminsan kasi babad itong mga to itong mga nabanggit nating player, no? Okay? Or tulad na ng mga, ito nabanggit ko na ito dati, no? Okay? Pwedeng kausapin, ewan ko pwedeng kausapin ni Coach Chito Victorero, kung siya pa ang magiging coach, or nung bago, si long hair, si Al Francis Chua, na bigyan mo naman kami ng magandang player, yung matinong player na talagang big time player. Okay? Hindi nyo ba napapansin, mga kababayan, mga ka-PBA?
sa lahat ng SMC teams, tila baga parang ang Magnolia ang pinakaaba sa mga players, ano? San Miguel, star-studded. Ang Ginebra, may Christian Standhardinger ka. May Stanley Pringle ka. Halos din lahat. Nandun ang mga galing or superstars. Kung mapapansin mo sa Magnolia, parang hindi nadadagdagan ng improvement or something. Walang tawag doon. Walang, anong tawag, may term doon eh. Walang, hindi ko masasabing rehab eh. Rebuilding. Ayan, yan, naalala ko na. Parang hindi nare-rebuild yung team nila. Sila rin. Okay? So, parang hindi nabibigyan yata ng biyaya itong Pure Foods franchise. So, pwedeng hingin, i-request. Boss Ramon, baka naman pwede sabihin ni Coach Chito, kausapin, mag-meeting kayo. Okay. Ako po ba'y tatanggalin nyo na? O, dito sa kahit kung ako natanggalin nyo, yung susunod na coach para na lang may suggest ako, bigyan nyo naman kami ng player na matindi, yung mabigatin or from the draft or trade, kung saan nyo man kukunin yung bagong player na yan. Para naman kami makapag-champion. Okay? Kasi kung mapapansin nyo rin, kulang sa pyesa rin. Sa totoo lang, kahit anong galing ng coach, kung wala kang pyesa na ilalaro na magaling, matindi-tindi, medyo athletic at medyo bata pa, mauungusan ka rin ng ibang team. Tingnan nyo ang Terra Firma ngayon. Medyo nakaungus sila, medyo napagitna sila at nakapasok pa sila sa playoffs sa quarterfinals. Dahil dito sa 4 na core team nila, Gomez De Leano, Stephen Holt, okay, Wami Chongson, and you have Isaac Go. Kaya nga suggestion ko dyan, huwag kayong magtatapon ng player muna. I-develop nyo muna yan. Okay? Same thing with Magnolia. Bigyan nyo naman kami, SMC, Boss Ramon Al Francis Chua, bigyan nyo naman ng, okay? Bigyan nyo naman ng maganda-gandang player ang Magnolia para maganda ang laban, Okay? Puros yata napupunta sa San Miguel tsaka sa Ginebra yung mga players na magagaling Okay? Tuloy ngayon. Walang palagay ko kasi kung sa trade mo idadaan yan, medyo tingnan nyo to, mayroong balita na in-offer daw ng Magnolia si Calvin Abueva sa rain or shine. Ayaw na rain or shine kay Calvin Abueva. Kapalit 2 draft picks yata sa first round kung di ako nagkakamali. Tinanggihan ng rain or shine. Ayaw yata kay Calvin Abueva. Dahil sa kinasangkutan niya maraming baka madamay pa kami. Well, karapatan ng rain or shine yun na mag-refuse. So, ano ba ibig ko sabihin? Bigyan nyo kami ng fresh talent. Yung bago para ma-rejuvenate itong dugo ng Magnolia para maging well-oiled machine ulit at maging competitive naman din. Sa simula lang po kami. Pagdating ng dulo, wala. Kambanderang kapos. Aminin man natin na hindi. Yan ang nagiging resulta sa tournament. Yan ang nakikita ng mga tao. Kaya ang solusyon dyan, okay? Mag-request ng mga players sa bagong players. Okay? Kung anong paraan, through trades or itong upcoming draft, kumuha ng bago, mga bata, okay? Tapos i-manage yung playing time ng mga veterans, haluan ng yung nakukunin nilang bago, yun, ipasok yun, isabak yun, di tingnan natin. Baka mamaya maging effective, mga kababayan, mga ka-PBA. Okay? So, yun lang po ang ating natalakay ngayon, Kailangan na bang palitan to si Coach Chito Viclolero? Ilagay nyo po din sa comment section po ninyo natin kung kailangan na bang palitan siya. O bigyan pa natin siya ng isang pagkakataon at hintayin natin na i-coach niya yung mga kung sakali, Bigyan ng bagong players itong Magnolia Hotshots.
Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel. Pindutin niyo lang po yung subscribe button. At okay na po kayo dyan. At i-like niyo na rin po yung ating Facebook page. Talking Toshi TV po lahat ang pangalan niyan. YouTube at sa Facebook. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Magandang araw po sa inyong lahat.